Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa feasibility study. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa cost of service. Business can be classified into three according to activities. And those are manufacturing business, trading business, and service business. Therefore, we will create three separate video lecture for each of them. Today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa service business, their cost of services. By the way, when we say cost, those are expenditures that are directly related with the creation of product or rendering of services. Comparing that with operating expenses or OPEX. Ang banggit dito, those are ongoing costs incurred by a business that are necessary to maintain its day-to-day operations. So sila yung mga gastos na hindi related sa produkto, but rather sa negosyo, sa pagpapatakbo nito araw-araw. Okay? Ang example nga noon ay yung administrative expenses and selling expenses. Binabanggit lang natin muna na iba pa ang operating expenses kaysa sa cost sapagkat minsan naiihalo ito. Again, ang cost ay para sa produkto o sa serbisyo while itong OPEX ay patungkol sa negosyo. Magkakaroon din tayo ng separate video lecture pertaining to this one. Right now, let's move on with the component of cost. Ano ba yung mga bahagi nito? Merong tatlo. The first one is material. Those are that are consumed during the manufacture of a product and which are directly identified with that product. Simple lang naman yan, maaaring alam na talaga natin yan. Yan yung mga nakikita nating materyales na nagiging bahagi ng produkto. And then we have here labor. It refers to the salaries and wages paid to the workers that can be attributed to the production of a specific product or services rather than the administration, maintenance, and other support services. When we say labor naman, yan yung mga pasahod, mga pasweldo sa mga tao na naging dahilan bakit nabuo yung produkto o naibigay yung serbisyo. Comparing that with the administration and other services. Kasi nga, yung administration and other support services, yan yung binabanggit natin kanina na OPEX. And then we have here overhead, the third component of cost. These are total costs involved in operating all production activities that cannot be traced directly to a product. So meaning, kailangan din ito sa mismong produkto, sa production yan. Subalit yung kanyang epekto ay hindi mo makikita directly. Again, kailangan pero hindi mo makikita directly yung epekto ng overhead unlike ni materials at saka ni labor. Kasi di ba sa produkto, kita mo na kaagad kung alin yung materials o sino ang bumuo nito. Samantala yung overhead, kinailangan, subalit hindi mo directly nakita. Ang tawag nga pala dito sa dalawang to, minsan, direct materials and direct labor. Kaya therefore itong overhead, tinatawag ding indirect materials and indirect labor sapagkat kinailangan pero hindi directly nakita. Kasama pa niya itong factory expenses. By the way, magkakaroon din tayo ng separate video discussion ng mas malalim para lamang dito sa overhead. Ngayon, ang kasunod na tanong ay ganito. Bakit ba, sir, ini-explain natin lahat ng component of cost? Samantalang tayo naman ay cost of services. Wala naman po tayong produkto. Okay? Hindi naman po talaga tayo gumagamit ng materyales, but rather more of labor po tayo. At tama ba yung tanong na yun? Na labor lang talaga ang kasali kapag ang negosyo mo ay cost of service? The answer is no. Kasi maaaring sa rendering of services mo, may ginamit ka rin ilang materyales at mga overhead na rin. So therefore pala, para makwenta itong cost of services, nagbibigay na nga po pala tayo ng format, i-add mo lang ulit yung tatlong yun. Kung alin yung kinailangan. Okay? Tuloy pa tayo para mas maliwanagan. So halimbawa, okay, sa cost of service, totoo naman may service yung ibinigay. Malamang may taong nag-render nun. Therefore may pasahod ka. So ang majority component ng cost of services ay yung labor. Yung salaries and wages at saka yung mga benefits sa mga empleyado na directly related dun sa rendering of services. Pero hindi ibig sabihin nun mga walang materyales o supplies na ginamit. So therefore, yung mga supplies na yun, ina-add mo pa rin. Ganon din, baka meron ding mga overhead na ilan.
Hindi lang sila tinatawag directly na materials at saka overhead, but rather, ang ginagamit ng mga terminology ay kung ano na mismo yung gastos na nabanggit. Halimbawa sa overhead, hindi mo nalalagyan ng heading na overhead, but rather samahin mo na silang lahat. Let's say, kunwari, meron ka rin electricity or merong renta, pero po isasama mo yan para makwenta itong total cost of services. Sa madaling salita, napansin din natin na lahat ng mga yan ay kasali rin doon sa computation ng cost of services. Ito po yung mga ilang example lamang. Maaari pa yung humaba, madagdagan, depende kung ano pa yung mga related expenditure sa performance of your service. Para mas maunawaan pa yung ganito, magbigay tayo ng example. Kunwari ang ating negosyo ay isang salon, okay? Na nagre-render tayo ng service ng pagupitan. So malamang meron tayong barbero dun, okay? O kaya beautician, kung ano man. Malamang may pasweldo at saka may benefit. Isasama mo yun. Eh di ba sa haircut, minsan gumagamit din ng pulbo dun, gumagamit ng gel, gumagamit ng mga supplies para mas maganda yung paggugupit. Okay? Will that be form part of cost of services? The answer is yes. Kasi kung wala din naman yung mga yun, hindi mo maibibigay ng maayos yung services mo. Kaya mayroon pa rin namang materials, yung supplies used na yun, na can be considered also as overhead kung siya na indirect. Anyways, ito nga ang ginagamit natin, yung mga supplies na related dun sa rendering of services mo. Malamang, dun sa iyong pagupitan, meron ding kuryente. Therefore, related din siya sa pagre-render ng service mo. Kaya isinasama pa rin yan as part of cost of service. At kung sakali nangungupahan ka lang, malamang yung renta nun, nung iyong pagupitan, kasama pa rin dun sa cost of services nyo. So therefore, sa paggagawa ng feasibility study, huwag nating liliteralin na pag sinabi mong cost of service ay literal na labor lang. But rather, maaring masamahan pa ng iba na component of cost. So again, pag inad mo yung tatlong yan na pinarami natin ngayon, we will get this cost of services. Okay? Now, let's move on with the next one. Paano kung sakali maraming services yung business mo? At ni-require ka, o para mas maganda din naman ang computation mo, ay ipinakita mo ng hiwa-hiwalay yung cost for each kind of your activity. Halimbawa na nga, ang negosyo mo, meron kang pagupitan, nagre-reband ka rin, at tapos meron ka ding hair coloring. Eh ang sabi, kailangan hiwalayin. Magkano yung puhunan, yung cost nun, yung cost of services ng different activity na yon. Paano mo gagawin? Dalawa yung way kasi eh. Maaaring magsimula ka dito mismo. So kung magkano yung salaries and wages ng haircut, ng reband, ng hair coloring, sa ating example, dito mismo. Paano po yun? Kung sakaling alam mo, halimbawa, iba yung tao na nagre-reband, iba yung tao na nagugupit, iba yung nag-hair color, so may kanya-kanya silang salaries. Kaya mong ihiwalay. So therefore, dito ka magsisimula. At makukuha mo therefore yung total. Ganon din sa ibang klase ng expenses. Halimbawa, alam mo yung mga materials na ginagamit sa haircut, nakabukod yung sa hair coloring at sa reband. Therefore, magsisimula ka dito sa details. Okay, bago ka pumunta dun sa total. Yun yung una. Depende kung anong alam mong information. Pero paano kung sakaling baliktad? Hindi mo alam kung magkano yung details, pero alam mo yung total. Kasi ang sabi mo, yung kasing tao ko, iisa. Siya na ang gumagawa nung lahat. Alam ko po kung magkano yung kanyang annual salaries, yung kanyang annual benefits. So makakwenta mo ng una, yung total. So paano kung sakaling ganun? Alam mo yung total, hindi mo alam yung details. Therefore, you have to allocate. Baliktad yung approach. Total muna, then move on ka dun sa each component or dun sa each services mo. Okay, ganun din dun sa iba. Kung alam mo yung total, therefore, babalik ka. Maaaring yung iba ang approach mo mula sa details, going to total. Yung iba namang component, mula sa total, going to details. Maalin, depende sa kung anong alam mong information. Pero kung sakali, halimbawa, na nagsimula ka sa total, paano ka mag-a-allocate? Ang banggit dito, you allocate the total based on the cost driver or drivers of the related activity. So therefore pala, kailangan maliwanagan natin, ano ba itong cost driver na binabanggit? Okay? Kung na-topic nyo na po sa inyong accounting subjects, yung tinatawag na activity-based costing, doon na-highlight o mas naipaliwanag ng mas malalim kung ano yung cost driver. Okay? Pero sisimplihan lang natin yung ating sasabihin ngayon. Okay? Again, activity-based costing, yung pong aking pinanggalingan nitong way to allocate. Ano ba itong cost driver na to? Okay? Meaning,
merong cost, may expenditure. Anong dahilan at nagkaroon ng ganong gastos? Okay? Pag alam mo yung dahilan, yung driver nun, di ba yung driver siya yung nagmamaneho, siya yung dahilan kung bakit ka nakapunta sa isang lugar. Again, kung anong dahilan bakit nagkaroon ng ganong cost, naging ganon yung amount, therefore, maa-allocate mo siya. Magbigay tayo ng example. Kunwari, nakuha mo yung total na salaries nung maggugubit mo, nung lahat nung gumagawa ng ito. Then nalaman mo, sa 8 oras na yon, 5 hours siyang nagugupit, 2 hours siyang nagre-reband, 1 hour na nag-hair color. So therefore, you allocate with that ratio. Okay? Kasi yun yung driver, yung time allotted nila. Pero pwede rin naman halimbawa, pwede mong sabihin ay depende sa number ng customer. Kasi ang assumption, mas maraming customer, mas marami dapat yung cost na related sa kanya. So therefore, you can allocate. Halimbawa, 300 yung customer dito, 50 dito, 50, 40, i-add mo yung total, then i-allocate mo, develop ka ng ratio. Yun yung sinasabi na cost driver. Okay? At ang cost driver ay maaaring magkakaiba. Okay? Sa kada klase ng expenditure or expenses na meron ka. Halimbawa, kunwari, itong electricity expense, pwede naman kasi yan sa number of customer din, sa number of activities mo. Okay? Therefore, doon mo i-allocate. Pero pwede rin halimbawa, sabi mo, kapag naman kasi haircut, ang ginagamit lang gunting, kunwari yun lang ang sayo. So therefore, ilaw lang ang ginagamit. Pero kapag rebanding at hair coloring, sabi mo may mga machines. So therefore, I will allocate that based on machines. So again, okay? Sa allocation of cost of services, sa different kind of activity, aalamin mo yung dahilan. Ikaw na ang magdesisyon. So therefore, pag i-explain mo sa panel mo, okay, ganito po yung dahilan, bakit ganito yung mga amount. Meron kang reason. Okay? Yun ay kung ipapakwenta sa iyo, magkano yung cost of services for each kind of activity. Okay? And then, pag tinanong ka rin, magkano yung cost of services mo o yung puhunan mo sa kada isang paggupit. So, kunwari, naniningil ka. Sabi mo, ang selling price mo o ang service price mo ay 80 pesos. Magkano ang puhunan mo? Di ba napakasimple? Kunin mo lang yung total ng cost na inallocate mo doon sa haircut and then i-divide natin doon sa number of haircut services na nagawa mo na. Okay? Doon sa taon na yun. Yung na-render mo na service. Okay? Services performed. Na basically, itong services performed na ito, ay nalaman mo na doon pa lang sa topic na sales, doon sa una mong schedule, doon sa market study mo. Nire-relate mo lang dito. Okay? And then, magkukwenta na natin yung ating cost per services. Okay, maliwanag ko sana yung simple na yun. By the way, magkakaroon din naman tayo ng problem solving para mas ma-appreciate nyo pa yung allocation ng cost kapag ang business nyo ay service business. Na basically, ito yung part na hindi na magano ka sobrang komplikado, unlike ng manufacturing business na maraming kinikwenta. Dito kasi inaalam mo lang lahat ng mga cost na related dun sa rendering of services mo. Lagi lang din natin tandaan, halimbawa, okay, kunwari lang yung rent expense mo. Ay yung inuupahan mo hindi lang doon sa mismong salon. Nandun din yung office ng admin mo, nandun din yung sa selling department mo. So therefore may total yun. Bago mo pa i-allocate sa per services, dapat yung total na yun, in-allocate mo muna doon sa cost of service na total, sa administrative expense at saka sa selling expense. Ang pinupunto ko lang, hindi po porket halimbawa kasama ang electricity expense dito, lahat na total na electricity expense mo ay lahat ay cost of services na. Baka meron din si operating expenses. Tanggalin mo muna. Lagyan mo rin sila ng allocation based pa rin sa cost driver. At yung matitira lang na cost of service dito, okay, yun ang ilalagay mo dito sa total. At yun yung gagamitin mo na pag-allocate doon sa different kind of activity ng service business mo. Okay? Marami na po tayong nabanggit. Okay, I believe naunawa na kahit paano kung paano gawin ang cost of service sa service business. Kung gusto mo pong mas may maunawaan, paano ito gawin, nandito yung aming mga kasunod na video discussion. Maaaring mong mapanood. So yun lamang at maraming salamat.